Ang pag-upgrade ng isang electric elemental na kopya ay nangangahulugan din na makakuha ng electric elemental crystallization. Alam ng mga tao sa royal family ang maraming impormasyon, alam nila ang pagkakaroon ng mga elemental na kristal, at dahil doon, mahahanap nila ang lahat ng paraan upang i-upgrade ang kopyang ito. Ang aura ng pag-level up ng kopya ay kumakalat ng napakalayo, halos kumalat sa kalahati ng palasyo, na nakakaalarma sa maraming tao. Pagkalipas ng ilang segundo, si Silangan Tikas, ang pinuno ng imperyo, si Silangan Mabini, ay lumitaw sa harap ng pangunahing bulwagan at nakita ang napakaraming miyembro ng maharlikang pamilya dito. Medyo natigilan, nagsalita si Silangan Tikas, anong nangyayari? Sa dami ng tao dito, medyo kaunti ang mga nakakatanda ni Silangan Tikas. Kahit na hindi kasing lakas niya ang kanilang katayuan, nakakausap pa rin nila ang kanilang ama. Sa puntong ito, ikinuwento muli ni Silangan Hiyas ang lahat, maging ang kwento ni Silangan Mabini ay sinabi rin. Hindi nagpakita ng anumang senyales nito si Silangan Tikas. Wala siyang pakialam sa pagbugbog kay Silangan Mabini. Ang ganitong uri ng tangang tao, binubugbog, karapat-dapat na mamatay ang huling pangungusap. Kasama si Dong Fuong, sinabi niya kay Dong Fuong ang tungkol sa isang napakahalagang bagay, at pagkatapos na maunawaan ang punto ng bagay, tumango si Silangan Tikas at napagtanto na ang ipinangakong bagay ay dapat gawin. Ngayon, hayaan si General Lambda na mag-araro para sa kanya. Nagpatuloy si Silangan Tikas sa pagtuturo, gayon din, ipadala ang mga prinsipe sa hukbo upang magsanay. Si Liam Makisig ay pumasok sa leveled na kopya ng kasalukuyang antas ng kahirapan na impyerno. Matapos gumuho ang lambak ng bundok, naging mas mabangis at makapangyarihan si Loyhai. Tumingin si Matbu kay Loyhai. Nakita niya ang isang perlas na lumulutang sa Loyhai. Kung hindi niya titingnang mabuti, tiyak na mamimiss niya ito, ngunit kahit na makita niya ito, kung lumipat siya sa isa pang 0 point na peking trabaho, ang 10 points ay hindi makakakuha ng mas mababa sa antas na ito. Kahit nabuksan ng kabalyero ang pinakamataas na depensa, hindi niya ito kakayanin ng higit sa 5 segundo. Isinuot ni Liam Makisig ang skeleton armor at mahinahong ipinasok ang impormasyon, at ang kidlat na hiyas ay permanenteng immune sa 50% ng elemental na pinsala. May pagkakataon ang kuryente na makakuha ng electric skill sa isang bagyong may pagkulog at pagkidlat. Tinamaan ng makapal na kidlat ang katawan ni Liam Makisig. Ang liwanag ay kumikislap sa labas ng skeleton armor. Ang buong katawan ni Liam Makisig ay naglalabas ng asul na electric light. Ang pag-atake ng kidlat ay hindi mahina, lalo na kapag ang kopya ay na-upgrade sa kahirapan sa antas ng impyerno. Higit pa rito, sa pamamagitan ng reaksyon ng skeleton armor, maaaring hulaan ni Liam Makisig ang antas ng lakas ng pag-atake ng lightning bolt. Ngayon ay mayroon na siyang malinaw na pag-unawa sa iba't ibang propesyon ng mga kabalyero. Level 50 na may pinakamataas na kakayahan sa pagtatanggol, dapat mayroong hindi bababa sa 2 pang manggagamot upang makuha ang perlas mula kay Loyhai. Lumakad si Liam Makisig sa gitna ng Loyhai at inabot ang perlas. Sa sandaling kinuha niya ang perlas, agad na nabalisa si Loyhai. Hindi mabilang nakidlat mula sa lahat ng direksyon ang sumugod sa perlas sa isang kisap mata. Nawala si Loyhai. Ang perlas ay nagbuga ng pulang ilaw. Sa loob ng perlas, may gumagalaw na kidlat, kaya't napakaganda nitong tingnan sa labas. Nag-transform si Liam Makisig bilang isang electric man, isang malaking halaga ng kidlat ang bumagsak sa lupa at lumikha ng maliliit na butas sa kanyang electric skills. Nang hindi pinipilit, maaari niyang dagdagan ang kanyang kaligtasan sa elektrisidad ng 50% na napakahusay. Makalipas ang 1 minuto, nagtagal ang ilaw ng kuryente sa katawan ni Liam Makisig. Hindi ito nagpakita ng mga palatandaan ng panghihina. Sa kabaligtaran, ito ay naging mas malakas at mas malakas. Kaagad pagkatapos, ang lahat ng kidlat ay nakatutok sa likod ni Liam Makisig at nag-condense ng isang peres ng higanting mga pakpak na natanggap ang kasanayang may pakpak ng kidlat. May kakayahang lumipad sa loob ng 1 minuto, ang cooldown time ay 0 minuto. Baka sa mukha ni Liam Makisig ang pagtataka at saya. Hindi niya akalain na na-master na niya talaga ang bagong skill, lightning. Maganda ang pakinggan. Kahit 1 minuto lang nakakalipad na ako, sa wakas nakalilipad na ako. Hindi ko lang alam kung gaano kabilis. Sa sandaling naisip niya ito, agad niyang pinaandar ang kasanayan. Nang kumaluskos ang electric current, lumitaw ang isang peres ng mga pakpak ng kidlat na higit sa 5 metro ang lapad sa likod ni Liam Makisig. Nang makita kung paano gumalaw ang mga pakpak, biglang lumipad pataas si Liam Makisig. Tiningnan niya ang lupa na lumiliit at ang mga bakas na iniwan ng gumuhong lambak ng bundok, na agad na lumilipad ng libu-libong metro ang taas. Gulat na bulalas ni Liam Makisig. Ang bilis na ito ay parang teleportation, napakabilis.
Napakabilis nito, isang distansyang libu-libong metro sa wala pang isang segundo. Sa bilis na ito, naramdaman ni Liam Makisig na ganap na siyang lumaban, tumama, tumakbo, tumakbo. Nakontrol ni Liam Makisig ang mga pakpak ng kidlat upang lumipad sa himpapawid na maihitsura ng sorpresa at kagalakan na tinatamasa ang pakiramdam. Susunod, kailangan kong makuha ang kristal na fragment kasama ang bagay. Sa kopya, ang makakapal na ulap at dumadagundong na kidlat na si Liam Makisig ay patuloy na lumipad pabalik-balik sa pagitan ng mga ulap ng kulog. Sa sandaling ito, ang isang higanting bloke ng bato ay nagmula sa kung saan. Mabilis na tumabi si Liam Makisig. Ang impormasyon ng system ay na-update ang impormasyon ng kaaway na kalalabas lang. Lightning Ape, Hell level na boss, level 40, Strength 60,000, Agility 40,000, Espiritu 1-0. 0-0-0 pangangatawan 60,000 kidlat kasanayan may pakpak na kidlat higanting kapitan katangian 50% pagbawas sa electric elemental na pinsala 50% pagbawas sa pisikal na pinsala bilis buhay enhancement puwersa. Pagpapahusay ng kidlat unggoy galit na pinandilatan ng kidlat si Liam Makisig pagkatapos ay umungal sa galit na dagundong agad na lumitaw sa likuran niya ang sumunod na segundong putok ng kalangitan at ang sunod na putok ng langit ay agad na lumitaw sa likuran niya. Lumitaw sa tabi nila Mac gumamit ito ng isang higanting palad na may kidlat upang hubugin ang kanyang ulo. Bahagyang nanginig ang nagniningas na kidlat. Mabilis na umiwas si Liam Makisig kahit sapat na ang skeleton armor para hindi siya masaktan, ngunit ayaw ni Liam Makisig na pilitin ang sarili na magtiis. Hindi na siya pasibo at sanay na siyang magtiis tulad ng dati. Ang kasalukuyang Liam Makisig ay naging medyo aktibo at nababaluktot sa pakikipaglaban. Pagkatapos ay isinaaktibo ni Than Hien ang curse skill upang pabagalin ang pamilyar na pulang kadena na nagliliyab at sabay na pinuputol ang kidlat. Sa palad ni Liam Makisig, ang kasanayan sa apoy ng kaluluwa ay kumikislap. Sa sandaling ito, nagsimulang lumaban ang mga kalansay laban sa malupit na elemento ng salamangkero at ang matutulis na palaso ng God of Gunner ay sunod-sunod na nahulog sa kidlat na unggoy. Malamig na kinausap ng binatang si Liam Makisig ang dragon. Bumaba ka rito, hayaan mong wakasan ng aking mandirigma ang iyong buhay. Ang apoy ng kaluluwa ay laging nag-aapoy ng husto sa kamay ni Liam Makisig. Ang kidlat na unggoy ay napahiyaw at nahulog mula sa himpapawid. Ang apoy ng kaluluwa ay isinaaktibo ng buong lakas na ipinadama ito. Ang sakit ay hindi matiis, ang tuyong kalansay na sundalo at ang malupit sa lupa ay tinitigan ito at tumalon bago ito bumagsak sa lupa. Ang hukbo ni Liam Makisig ay kasing laki ng orihinal na hukbo at sumugod patungo sa higanting unggoy. Ang Mage Warrior at ang Gunner ay mahusay na nag-coordinate sa tuloy-tuloy na pag-atake na nagpaparamdam sa kidlat na unggoy na nahihilo. Sa sandaling kumilos ang undead na hukbo, magiging napakalakas nito. Naisip ni Liam Makisig ang sitwasyong nangyari at nagtaka, bakit hindi ako inaatake ng amo na ito? Sa simula pa lang, hinayaan mo akong makuha ang kidlat na hiyas. Pwede ba? Nagulat si Liam Makisig at agad na lumipad sa kung saan niya nakita ang tungkol sa sistema ng pag-update ng electric grass na maaaring gamitin para gisingin ang Diyos ng kidlat. Nag-click si Liam Makisig sa kanyang dila. Sure enough, nandito siya hawak ang electric grass sa kanyang kamay. Si Liam Makisig ay bumulong-bulong, pagkatapos ng paggising ay umalis na ang lahat. Lupa, ang kidlat na unggoy ay hindi na nakapagtago. At ang mga sunod-sunod na pag-atake ay dinurog ito ng kidlat crystallized lightning fragments sa halagang 4 o 5 fragment na maaaring tipunin sa kumpletong crystallized na kidlat ay natapos din ang magkabilang panig. Pagkatapos ay biglang sumigaw ang binata. Naramdaman ni Liam Makisig na may mali sa mga kidlat. Nag-ugnay sa kalangitan sa lupa sa kalangitan ay isang lilang ulap ng kidlat na si Liam Makisig at ang hukbo ng undead ay pinadalang lumilipad na si Liam Makisig ay nanlilisik sa harapan. Iyon ay matapos ang sunod-sunod na kidlat na unti-unting nawala sa lupa. Isang higanting espada ang lumitaw. Ang higanting espada ay napaliligiran ng kidlat at sinaksak sa lupa. Nang makita niya ito, namamanhid ang buong katawan ni Liam Makisig. Agad na naglabas ng maliwanag na liwanag ang baluti ng kalansay. Napaisip si Liam Makisig at tinitigan ang dambuhalang espada. Tuloy-tuloy niyang nilagyan muli ang kanyang baluti. Humakbang pasulong ang kalansay at hindi nagtagal ay narating niya ang lugar kung saan itinaas ng kidlat na higanting espada na si Liam Makisig ang kanyang kamay upang hawakan ang kidlat na higanting espada. Ang kidlat na espada ay napapalibutan ng mga puting electric ray. Ang kidlat ay naging talo na umaagos sa katawan ng espada. Makalipas ang ilang segundo, umalinggaw ang kulog sa hangin. Nakita ni Liam Makisig ang isang maringgal na higante. Sumigaw si Liam Makisig, ito ang Diyos ng kidlat. Sa larawang iginuhit ng kidlat,
lumitaw ang isang nakakatakot na higanting hayop, ang hari ng ilang, maging ang mga guro at mga nauna ay hindi makalaban kay Liam Makisig. Sa sandaling tumingin siya, napagtanto niya na ang hari ng mga hayop ay nagbigay sa kanya ng malalim na impresyon. Agad na tumakas sina maputing Viana at matatag Silvio, dahilan upang masaktan si Man and Van. Ang imaheng lumitaw ay ang tanawin ng isang matangkad, marilag na higanting nag-indayog ng isang higanting mahabang espada. Nagliliwanag ang buong katawan niya ng mabangis na aura sa umaalulong na tunog ng hangin. Inilagay niya ang lahat ng kanyang lakas sa laslas at naglunsad ng isang mapanirang pag-atake, diretsong hinampas ang mabangis na hayop na umuunga sa di kalayuan. Sa kabilang banda, ang mabangis na hayop ay umungal din ng mabangis, ang kanyang mga mata ay nagniningas na parang apoy, inilabas ang kanyang mga pangil, ibinaba ang kanyang matutulis na mga kuko na puno ng pagpatay na layunin. Sumugod bilang tugon sa kahilingan ng mga kapatid. Sinuri ang sobrang produkto ng muling pagkakatawang tao sa isang mutant tree, na kilala rin sa ibang pangalan, mula sa isang sinaunang puno na nagsimulang mag-evolve ayon sa pinakabago at pinakamabilis na mga attachment.